binisita po ninyo, pinuntahan po ninyo ang ating mga kababayan distressed OFWs dyan po sa Lagos. Kamusta po ang naging pagbisita ninyo and how did you find our OFWs doon po sa nasabing lugar? Dinalaw nga natin yung 40 human trafficking victims sa detention center sa Lagos. Ang Lagos. Okay. So yung Lagos, or 40 tulad na nabanggit ni Secretary, 40 distressed OFWs na biktima ng human trafficking dyan po sa Lagos ang kanilang dinalaw. Alright, Secretary? Actually, nakauwi na kagabi. Oh, Sila kagabi? nakauwi na kagabi. Sinundo na namin sila sa airport kagabi at nabigyan na ng kaukulang tulong at nabigyan na ng tulong at sila'y bibigyan pa na hindi lang tulong pinansyal kundi tulong sa trabaho. Pero marami pa lang kasi mga sa scam hub sila sa mga BPO, online BPO sila at online illegal call centers. So sila ay tutulungan na natin na magkaroon din ng trabaho. May kausap kahapon lamang, may kapirmahan tayong BPO center dito sa Pilipinas para magkaroon tayo ng virtual job fair para sa kanila. So biktima rito ng human trafficking na naman, Secretary? Yung mga scam hubs sa Myanmar at Cambodia nakarating na doon sa Africa. Sus Mariosep. Oo, grabe. Itong mga sindikato na ito kailangan talaga masugpo ito at international effort talaga dapat ito dahil maraming naloloko, hindi lamang mga manggagawa kundi yung biktima mismo nung scams. Opo. Yung mga tinatawagan nilang nabibiktima nila dito sa mga online scams. So, nakauwi na sila at yung pagpapatayo naman natin ng Migrant Workers Office, di ko alam kung nasabi ko yun kanina. Opo. But paano natin magtayo ng Migrant Workers Office sa Abuja, Nigeria? Hopefully within this year kasi very positive ang response ng Nigerian government. So pasalamat tayo sa kanila, Nigerian government at sa DFA, Sectes Lazaro at Ambassador Mersol Melejor.